Lagi na nga lang ganyan yung picture na ginagamit. Wala bang ibang maganda? Anyways, magandang gabi po sa bawat isa. Ayan. Medyo ano ngayon hot, hot, hot. Medyo mainit ngayon. Pero salamat sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito, sa opportunity na to. Ayan, nag-mannerism din ako. Sorry. Ayan po, salamat po sa Panginoon sa oportunidad na ito na pahayag ng salita niya. And parang feeling ko ang tagal ko nang hindi tumayo. Yung feeling ko ilang buwan. Parang ang tagal ng time na hindi ako nakatayo sa harapan para mag-share. Siguro din dahil sa hindi ako na-assign ng mga nakaraan. And ayun po. And salamat sa Lord kasi ngayon po nabigyan ako ng oportunidad na makapag-share po ng gospel, ng salita ng Panginoon sa ating monthly series na pinamagatang Inspired. Are we all inspired? Amen. And yan, sa ating series na Inspired, dito po sa last Sunday, nung mga nakaraan, tinakal po natin yung about sa life is beautiful and yung mga about sa time. And sa ngayon naman po, yung be generous in time. Ang question ko po ay, generous po ba tayo sa ating mga oras? Binibigyan po ba natin ng importansyang ating oras? Alam po ba natin ang ating mga prioridad sa ating mga ginagawa? Ayan. Question din po yun para sa akin. And salamat sa Lord kasi itong mensahe na ito, talagang rebuke din po sa akin itong mensahe na ito. Kasi pinamagatan po siyang running out of time. Sino po dito naka-experience na parang naubusan ka na ng oras, nagra-run out na yung time mo? Meron po ba dito? Ako lang. Ako lang. Ayan, halos lahat tayo po, lagi tayong nararush, parang nagmamadali, ganyan. Lalo na dito sa Korea, pali-pali po dito, parang takbo dito, yung lalo na sa work, kailangan, pali-pali, bilis-bilis, ganyan. Ako po, share ko lang po, sa experience ko na running out of time, almost every day, ayan, para po akong naghahabol ng oras. Kasi po, every morning na routine ko po, namin ni Sela, ayan. Kasi, ihahatid ko siya sa school. And, paggising po, syempre, kailangan ko siyang asikasuhin, yung mga dadalhin niya sa school, and yung gagamitin kong uniform sa trabaho. Kasi pagkahatid ko po siya sa kanya sa school, kailangan ko naman pong pumunta sa trabaho. Literally po, nararanasan ko po yung tumatakbo na ako kasi may iwanan na ako ng bus. Meron ding time na kailangan ko na talagang maihatid si Sela sa school kasi nga yung bus malapit na siyang dumating. Nakakalimutan ko na bata pala yung nasa stroller sa pagtakbo ko na tinutulak ko. Grocery basket ba yung dala mo? Bata pala yung dala ko kasi nagmamadali ako, kailangan ko na siyang dalhin sa, sorry naman, pero hindi naman madalas yun, Talagang binibilisan lang namin. And pagkabigay ko sa kanya sa teacher, sabihin ko na lang, bye-bye, alis na ako agad, wala na kaming usap-usap, wala nang, yung parang feeling, ka pa na iwan mo yung anak mo, naka-overcome ko na po yun. Nakalagpas na po ako doon, graduate na po ako doon, pero honestly, before talagang, hindi ko siya maiwan sa school, dapat ako mag-alaga. Pero ngayon, ayan, ngiting-ngiti siya. Pero ngayon po, salamat sa Panginoon sa kanyang comfort. And ayun po, pagkahatid ko po sa school, kailangan kong tumakbo kasi 1 minute na lang yung bus. Nandiyan na. Naranasan ko po na nandun na ako sa bus stop. Pero yung bus, umandar na siya. Gunan ako sa kanya ba? So, kailangan ko po ulit maghintay ng 5 to 10 minutes para dun sa bus. And most of the time po ay nalilate ako. Hindi naman totally late, pero buzzer beater ba, kung tinatawag. Nandun na, kasi kunwari, ang schedule, ang time ko is, kunwari, 8, parang 59, saktong labas na ako, nandito na ako, anyong kasi, nandito na po ako, ganun. Diba, dito parang mga 30 minutes before or 10 minutes before, parang nandyan ka na dapat, na nagtatrabaho ka na. Pero anyway, salamat po sa Panginoon dahil nasusustain po ang araw-araw namin ni Sela na itatawid po sa tulong ng Panginoon. And yung running out of time, rebuke po sa akin. And salamat sa Lord sa pag-correct sa akin, sa pag-remind sa akin na dapat maging
manageable ako, maging accountable ako, and maging aware ako sa time namin na hindi kami naghahabol talaga. And praise the Lord, simula nung lumipat po kami. Kasi kailangan ko mag-adjust ng time, so inaagahan ko siya. And then nasasanay na din po ako na, uy, sakto, nahatid ko na siya, tapos hindi ako naghahabol ng bus, naghihintay pa ako, and yun, purihin ng Panginoon kasi po medyo na-overcome na po yung running out of time. And dito po sa topic na to, marami pa rin naman po tayong matututunan. No? Kahit ako rin po, talagang paulit-ulit ako na pinapaalalahanan ng ating Panginoon. And bago ko po simulan, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, O God. Hallelujah, O Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, Lord, sa opportunity na ito na makapagpahayag po ng inyong salita. Lord, patuloy na ang dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyong i-bless ang inyong mensahe, Lord. Patuloy, Panginoon, na pakagamitin niyo lamang po ako, Panginoon, sa inyong ubasan. Lord, hindi nawa ako ang makita, but Lord, ikaw, Panginoong Jesus, ikaw, Panginoong Jesus, ang maramdaman po ng bawat isa, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy na dinedeklara ko po, Panginoon, in the mighty name of Jesus, ang katagumpayan po, Panginoon, ng inyong mga gawain dito sa mundong ito. Maraming salamat po. Purihin ang pangalan mo in the name of Jesus. Amen. Ayan po, at atin sa pinamagatang running out of time, ang atin pong verse ay matatagpuan sa Romans chapter 13 verse 11. Sabi po doon, "This is all the more urgent, for you know how late it is. Time is running out." Ayan, dyan nanggaling yung title. Wake up! Sino natutulog? Sabi mo yung katabi mo, uy, wag ka munang umika, wag ka munang matulog. Wake up! Nasaktuhan yun Our salvation is nearer now than when we first believed. Purihin ang salita ng Panginoon. Ayan, dito ko na rin po kinuha yung mga puntos na gustong sabihin ng ating Panginoon. Ulitin ko po. This is all the more urgent, for you know how late it is. Time is running out. Wake up! Wake up! Our salvation is nearer now than when we first believed. Amen. Sa first point po doon, sabi po sa kanyang salita yung first line doon is, this all the more urgent. And yung first point po is having a sense of urgency. Sino na po dito nakaranas nung may kailangan akong tapusin dahil may deadline? Ano po ba yung sense of urgency? Yung parang, may timeline may deadline, kailangan ko nang matapos to. Sa Pilipinas po, naranasan ko na din po yun, mga, for example po, may project. O kailangan matapos mo tong project na to tomorrow. Ay, kailangan mag-overtime ako kasi yung kay urgent nga ito, sinabi ng boss namin. Kailangan maipasa ko na to bukas. Yun yung sense of urgency. Yung kailangan mo na siyang madaliin. Pero dito, i-relate natin sa salita ng Panginoon. No? Yung having a sense of urgency. Ano ba yung ginagawa natin sa buhay natin bilang mga Kristiyano? Nandun ba yung sense of urgency natin na ano bang gagawin ko sa buhay ko na makakapagbigay papuri sa ating Panginoon? Ano ba yung bagay na kailangan kong gawin, na dapat ko nang gawin, na dapat bigyan ko ng importansya para sa Panginoon? Kung sa mundong ito, meron tayong nararanasan na urgency, sabi naman dito sa kanyang salita, more urgent. Kung ano yung urgent na naranasan natin sa mga sitwasyon natin, dito sa salita ng Panginoon, more urgent pa siya. Lagi na Ayan, sabi doon, more urgent. Ibig sabihin, mas importante to sa kung ano pa mang bagay ang meron dito sa mundo. Sabi nga sa kanyang salita sa Psalms chapter 118 verse 24. Today is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Sabi dito sa salita ng Lord, today, hindi yesterday, hindi tomorrow, today. Ngayon na. Ito yung araw na ginawa ng Panginoon at anong kailangan nating gawin? Mag-rejoice and be glad in it. Amen? Question is, are we rejoicing? Are we glad? Are we acknowledging the Lord na nagbigay sa atin ng buhay, nagbigay sa atin ng salvation?
Are we spending our life para sa Panginoon in an urgent manner? Or para lang tayong wala lang, go with the flow? Yung katulad nga sa narinig natin kaninang umaga, stagnant lang, parang wala lang yung word. Hindi naman sinasabing meron din tayo yun, no? Yung word lang na parang tumatak sa akin kaninang umaga, parang word of the day, stagnant, na hindi dapat tayo maging stagnant. Nagkaroon dapat tayo ng sense of urgency in serving the Lord. Because hindi natin alam kung baka, yun nga yung kanina, hindi natin sure kung aabot pa tayo ng ganong edad. Hindi natin sure kung pagtulog natin mamaya, makakapagsabi pa tayo ng good morning. Amen? Kadalasan sa atin, we are so busy thinking of the future. Iniisip natin, nagpapakahirap tayo para sa future, na nakakalimutan na natin yung present time. Na nakakalimutan na natin yung gift ng Panginoon, which is another word for present. This present is a gift from God. And we have to rejoice and be glad in it and to give it all to God. Let's all be reminded to have this urgency para sa ating Panginoon. Amen? Amen. And the second point, ang bilis ko, second point agad. And the second point, sabi doon, having a sense of awareness. Are we all aware? Aware ba tayo sa mga nangyayari sa paligid natin? Or parang wala lang, hindi ko napansin, or wala akong care, ganon. Pero hindi dapat magkaroon dapat tayo ng sense of awareness. Sabi doon sa sunod, for you know how late it is. Naku, nung narinig ko po nung nabasa ko yung how late it is, ano pong na-remind sa akin, nakakahiyaman. Pero aminin na lang natin. Di ba pagka usapan o mga kapatid, mga friendship, magkita tayo ng mga 1 p.m. Kasi may event, 1 p.m. ang start. Pero magkikita tayo ng 3 p.m. Bakit? Filipino time. Nakakahiyaman, pero kasi parang nakasanayan na natin, no? Filipino time late lagi. On the way na ako. Papunta na kami, parang naalala ko yung kaninang morning. Sabi, papunta na kami. Tapos, ang layo nila, baka na traffic. Parang nasa 15 minutes na yung sorry. Pero anyways, talagang pamilya naman tayo dito eh. It's okay lang naman. Okay lang naman, tsaka nakasanayan na din naman natin. But the Word of God reminds us and corrects us. It rebukes us na hindi siya healthy na maging late. Ano ba yung mga bagay na pinapalate pa natin? For example din, may mga bagay tayo na dapat ginawa na natin ngayon. Pero dahil mamaya na lang, medyo napapagod ako, tinatamad ako, mamaya na lang. Kung ang reason mo ay pagod ka talaga, nag-work ka, gusto mong umidlip, okay lang yan. Okay lang naman, ipagpaliban mo muna, maya-maya mo na gawin yung dapat mong gawin. Pero kung ang nangyari is, mamaya ko na gagawin, ang ginawa mo, hindi ka nagpahinga. Nag-Facebook ka, nag-ML ka, nag-gaming, or nag-movie ka muna. Hanggang sa nakita mo, 10 p.m. na yung dapat kong gawin, hindi ko na nagawa. How late it is. May mga bagay tayo na dapat ginawa na natin na hindi natin ginagawa dahil sa pinagpapaliban natin. Purihin ang Panginoon sa pag-remind sa atin. Lalo na po sa akin. Rebuke talaga to sa akin. Baka sa akin talaga yung mensaheng ito. Pero praise the Lord for correcting me, because although I know correction hurts, hindi naman talaga pag kinorek ka, 'di ba? Ikaw mali ka, hindi tama yung ganyan. 'Di ba masakit? Parang pag kinokorek ka, parang may something. Yun yung pinanalangin ko sa Panginoon. Yun, ego, tama. Kasi parang natatamaan yung ego natin eh. Pero yun yung pinanalangin ko sa Panginoon. Lord, to humble my heart in corrections, because I want to love correction. I want to embrace correction in a godly way. Hindi yung nagmamataas or nagkakaroon ng pride na ayaw magpa-correct. But let us always pray to the Lord to humble us and to accept correction. And ito, thank you, Lord, for reminding me how late I am.
remind din ako sa mga work ko, di ba? Gusto ko tong i-share, pero past din naman to no. Before po, nung ako'y working student, I was 18 years old. And love na love ko yung working, part-time ko nung, ano ba tawag doon? Part-time. Working part-time? Part-time. Oh, part-time ko. Habang nag-aaral and nag-OJT, nag-part-time po ako sa McDonald's. And sobrang enjoy na enjoy ko yun. Hello, ma'am, sir, ganyan. Yung mag-a-accept ka ng customers, tapos gagawa ka ng mga rate. Tapos naka 1 year ako doon, sobrang saya ko. Pero nakakahiyaman, pero aminin ko, natanggal po ako. Bakit? Kasi Pilipino. Ay sorry, baka madama yung iba. Hindi naman lahat. Lagi po akong nalilate. And ang reason ko, nag-i-school po ako, nag-OJT po ako. Pero excuses are not parang allowed, acceptable, kung lagi-lagi. Kasi meron naman siyang 1, 2, 3. And nasagad ko po yung 1, 2, 3 na warning. And natsugi ako. So, hindi siya healthy, no? I just wanna share na being late, talagang yun yung naging result niya. Natsugi ako sa trabahong gustong-gusto ko nung 18 years old ako. And kung nagtuloy-tuloy siguro ako doon, baka nag-manager po ako. Sayang. May free McDo sana lagi, no? But anyways, praise the Lord, sa reminder for us to have this sense of awareness. Ayan. Are we aware? Are we awake pa ba? Amen, amen. And sabi dun sa kanyang verse, may verse din pala na nakadikit dyan. No? Sabi sa Psalms chapter 90 verse 12. So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Ito parang ilang linggo ko na rin tong naririnig, Pero kahit ilang linggo or ilang ulit kong naririnig or nababasa ang salita ng Panginoon, iba pa rin talaga ang tama niya. Iba pa rin talaga yung connection ng Panginoon mula sa kanyang mga salita. It reminds us to number our days. Ano ba ibig sabihin nun, Lord? Bibilangin ko yung day ko ngayon, 1, tomorrow 2, tomorrow 3. Pero dito, we may apply our hearts unto wisdom. Wisdom yung maintindihan natin salita ng Panginoon. Sabi dito na, teach us to number our days is to give importance to our everyday life. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa mga susunod na araw. Ito yung galing din kay Moses nung example ng prayer niya na teach us to number our days. Sabi din doon is, time flies. Yang si Sela, mabilis na lang yan. Si Aaron nga parang yung picture na naaalala ko noon. Ay, ang cute-cute talaga. Sabi nga kanina ni Sam, no, ang cute-cute, pero ngayon ang pogi, no. And talagang life is uncertain. Hindi natin alam talaga kung anong mangyayari, It is important, therefore, to value the moments and the days He has given us. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari kinabukasan. When God remind us to when God remind us na teach us to number our days, yun yung bigyan natin ng importansya, yung mga araw na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. At pati ako, may example ko din yung labas nila sa amin. Kasi talagang nag-family time sila, which is very important talaga, sa family, makapag-spend ka talaga ng time. Dahil sa kabisihan nga, everyday, nagtatrabaho, pumapasok sa school, talagang busy-busy. Kailangan natin mabigyan ng priority what really matters. And that is our family. And also our God. And our ministry. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon sa kanyang reminder, sa kanyang salita. Sa pangatlong puntos naman po, ang sabi naman dun is to have a sense of purpose. Having a sense of purpose. Question is, do we know our purpose? Alam ba natin kung ba't tayo nandito sa mundo? Alam ba natin kung bakit ka nakaupo dyan? Kung bakit ka pa buhay? Kung bakit pa tayo buhay? Alam ba natin kung bakit tayo nag-exist? Before, na-question ko rin ang sarili ko po, bakit ba ako nandito? Why do I exist? Para saan? Pero salamat sa Lord na sa pamamagitan ng kanyang mga salita,
iniremind niya ako na, anak, kaya ka nandyan, kaya ka nabubuhay, is because mahal kita. And this is for you to give glory to God. In the name of Jesus. And our purpose is to share the Word of God, to disciple, to evangelize, to minister, and to give our life to God. Sabi doon, di ba? Time is running out. Wake up. Tik-tak, tik-tak. Lagi ko napapakinggan yan sa pinapanood ni Sela eh. Tik-tak, tik-tak, si Teacher Rachel. Yun yung song niya. But it remind me na, what if tayo na yung merong napapakinggan na tik-tak, tik-tak, time is running out. Naalala ko po yung sa women's, nung anong tawag yun, yung games, icebreaker. Sabi ko po doon is, what if meron na lang tayong 2 minutes left sa ating buhay? Ano yung gagawin natin? Ano yung gagawin mo? Pero nagkamali ako na sinabi kong 2 minutes lang, masyadong maiksi. So ngayon, gusto ko naman pong i-share sa inyo, what if meron ka na lang 1 day? 1 day, 24 hours din yon. Baka di ka na matulog. Meron ka na lang 1 day, anong gagawin mo sa 1 day na yon? Bukod sa mananalangin, magsisimba at maghahabilin. Kasi most of the answers is habilin. Sabi ko, ala, puro habilin ang nangyari. Tapos parang naano daw sila na parang feeling nila naghahabilin na talaga. But this time naman, I want to challenge everyone. May challenge everyone. Anong gagawin mo kung 1 day na lang yung natitira sa'yo? Try to put into an piece of paper yung mga bagay na gagawin mo kung 1 day na lang yung natitira sa'yo. And let us check kung ano yung bagay doon na, ano yung mga pwede mo nang gawin doon. I think most of that maisusulat mo pwede nang gawin doon. Na hindi lang natin ginagawa because ang thinking natin, ay may bukas pa naman. Bukas na lang, gabi na, alas 7 na, bukas na lang. Pag maliwanag na, ganon. But this pagsusulat reminds us na may mga bagay na pwede na natin gawin. Katulad ng example kanina, na talagang pinagpapaliban lang natin. Nakakalimutan kasi natin yung purpose natin. No? Nakakalimutan natin na time is running out and baka hindi na natin ito maranasan pa bukas. Sabi doon, wake up. Marami po sa atin ngayon na natutulog. Uy, kalubitin ang gano'y mo. May hilik na. Ang lakas ng hilik. Sabi doon is, wake up. Gumising na tayo para sa Panginoon. Gumising na tayo at gawin na natin yung dapat nating gawin. Baka kasi tulog tayo ng tulog. Tapos, may natamaan naman. Baka kasi tulog tayo ng tulog. Baka matuluyan yan tulog na yan. Kaya kailangan na natin talagang gumising at kumilos at maglingkod para sa Panginoon. And have this sense of purpose, na kaya ako nandito sa mundong ito, na kaya ako niligtas ng Panginoon, na kaya ako nakilala ang Panginoon for this certain purpose. This is to use my life, to give my life to God, to share the gospel, to help the people, to help the lost find their way, to help people know na mahal sila ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay ko. Yan din po ang dalangin namin pamilya, na yung purpose namin ay magampanan namin dito. Hindi lang kami basta para mabuhay dito, para mag-enjoy. Yes, pwede tayo mag-enjoy, pwede nating yung Korea, mahalin natin, but huwag nating kalimutan, ba't tayo nandito? Ba't ba tayo nandito sa bansang Korea? Ba't ba tayo nabubuhay? Ano ba yung purpose? Kung medyo naliliko tayo, bumalik lang tayo saan? Sa salita ng Panginoon. Amen? Amen. And sabi dun sa 2 Corinthians chapter 4, verse 18, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Amen.
Are we fixing our eyes to what is seen or unseen? Are we fixing our eyes to our Savior or to the world? Are we fixing our eyes to the Word or to the world? Yun yung tamang line. Pero ang nature kasi ng tao, pag may sinabi ka, ang response is, di nga, patunayan mo muna. Gusto kong makita ng aking dalawang mata para maniwala ako. That's the nature of normal human being. I'm not saying we are abnormal. But I'm saying that this Word of God reminds us na anuman yung hindi natin nakikita, like ang ating Panginoon na hindi pa natin nakikita, we only have this faith that is eternal. What we see here in earth, sa mundong ito, katulad ng bahay, mga material na bagay, yan ay mga temporary lamang. Yung mga enjoyment, temporary lamang. Pero yung mga bagay na hindi pa natin nakikita, that is eternal. Walang hanggang buhay na kasama natin ang Panginoon. Amen? The question again is, are we fixing our eyes to Jesus? Are we fixing our eyes to eternal things? Are we fixing our eyes, our hearts, our life to heaven with Jesus, to eternal life? Salamat sa Panginoon dahil patuloy na ang kanyang salita ay totoo at buhay. Dahil kung wala yung mga salitang to, nasan kaya tayo ngayon? Baka bulag tayo sa mundo. Hindi natin alam kung ano yung eternal. Hindi natin alam kung ano yung mahalaga. Hindi natin alam kung ano yung what really matters most in this earth. Amen? And dun sa last, balikan natin yung verse, yung last muna dun. Meron din kasi dun sabi sa verse na Romans chapter 13 verse 11. Yung balik lang. Ayan, di ba sabi dun, di ba? This is all the more urgent, for you know how late it is. Time is running out. Wake up. Pero sa last dito, no, yung points kasi dun lang sa may ibabaw. Pero sa last dito, our salvation is nearer now than we first believed. Napa-question din ako nun bigla akong napunta sa Bible scholar, no? Nag-search din ako. Ano ibig sabihin ng our salvation is nearer? Our salvation is nearer now than we first believed. Then I found out na yung salvation natin is meron siyang past, present, and future. Naalala ko yung sinabi ni Pastor, nung nasa house church pa lang tayo nun, we are all saved. Meron na tayong salvation. Pero hindi pa natin siya nakukuha kasi buhay pa tayo. Nandito pa tayo sa earth. Yes, we are all saved, pero hindi pa natin nararanasan yung salvation. And then itong nabasa ko to, naalala ko yun, yung sinabi ni Pastor. And tatlo pala siya. Yung sa past na salvation is yung binayaran na ng Panginoon ang lahat ng ating mga kasalanan. Yun yung sa past salvation. Lahat na ng kasalanan natin ay nabayaran. Yung sa future, yung kanina nga na example na hindi pa naman tayo patay, nandito pa tayo sa earth. Yung salvation natin ay mararanasan natin kapag kasama na natin ng Panginoon. That's eternal life. That's our salvation. And yung tense na salvation, that is the progressive sanctification because we are not perfect, right? Kailangan natin ng Panginoon araw-araw. Kung save lang tayo, save na tayo, wala na, okay na, hindi na tayo mag-church, wala na, na tayo sa labas na lang, save na eh. But we are in a progressive way. Tuloy-tuloy tayo sa Panginoon. Sa pakikipagtagpo sa Panginoon, sa pananalangin sa Panginoon, sa pagpapalinis sa Panginoon. That's why every day we do prayers. Naalis na ang ating mga kasalanan, but we always pray that God will always protect us and will always comfort us sa mga panahon na alam nating weak tayo. We ask for God's strength every day. That's why we have these morning prayers. We have this everyday na pakikipag-connecta sa ating Panginoon. Amen? Amen. Kasi ako dun sa verse na ito, ang ganda na kapag meron ka nabasa at hindi mo siya maintindihan, you really seek the Lord, what you really wanna tell us. And praise the Lord kasi another learning na naman ito,
Purihin ang ating Panginoon sa wisdom na binibigay niya. And dun sa last, ito na po ang aking conclusion. Time is running out. Instead of wasting time to gain the world, why not spend time to seek the Word and invest for eternity? Amen. Time is running out. Tick-tock, tick-tock. Huwag na natin itong sayangin. Huwag na natin ilagay yung oras natin sa mga bagay na hindi makabuluhan. Huwag na natin sayangin yung oras natin sa mga bagay na alam naman natin hindi makakatulong sa atin physically or spiritually or mentally, emotionally. Kapag alam mong hindi makakatulong sa'yo, bye. And spend natin yung time natin, what? Sa Word. Ano yung Word? Ang ating Panginoong Jesus. Word become flesh. Last time, di ba? Word become flesh. And mag-invest tayo for eternity. And what we are doing here right now, we are nag-fellowship tayo sa isa't isa, nag-uusap tayo tungkol sa salita ng Panginoon, nakikipag-connecta tayo sa Panginoon ng sama-sama, gumagawa tayo ng mga ministry para sa Panginoon. That is investing for eternity. And imagine how our God is smiling and looking at us. Napapangiti natin ang puso ng ating Panginoon. Amen? And salamat sa Lord for reminding us that time is really gold. Katulad ng mensahe last time. Time is really gold. Hindi na natin ito mababalikan pa. Hindi na natin maibabalik yung mga oras na nawala na, mga oras na nasayang na. Kaya sulitin na natin, bigyan natin ng importansya. What matters most? What is important? Let us take notes of the things na kung naguguluhan tayo, lagi nating kausapin ang ating Panginoon. Amen. Purihin ang ating Panginoon. And let's all pray. Let's all bow down our heads. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Lord, sa mensahe niyo, O God. Thank you, Lord, for reminding us that time is really running out and we have to wake up and do what glorifies you. Lord, thank you for reminding us to know our purpose, O God. Thank you, Jesus, for giving this awareness and urgency, Panginoon, na gawin na po, Panginoon, ang mga pinapagawa niyo po sa amin, Lord. Sa mga panahon, Lord, na hindi po namin ito alam kung ano ba dapat ang gawin, kausapin mo kami, Panginoon. Lord, pamamagitan ng pananalangin, O God, ituro mo sa amin, Panginoon, kung ano ang dapat namin gawin pa, kung ano ang dapat namin pang gawin para sa ministering ito, O God. Lord, remind us our time, Panginoon. Teach us, Panginoon, na maging accountable at makapag-manage ng time, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, that you gave us an opportunity, Panginoon, to spread your word, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa opportunity, Panginoon, na pinagkalooban mo kami ng buhay, O Lord, na may mahabang oras, Panginoon, O God. Lord, teach us, Panginoon, Lord, na ma-manage yung time namin, Panginoon, na magawa namin, Lord, yung mga dapat namin gawin, Panginoon. Na hindi kami ma-late, O God, na hindi namin maisantabi, Panginoon, yung mga dapat na namin gawin, O God. Lord, patuloy, Panginoon, na samahan mo kami, Panginoon, sa bawat oras ng aming buhay, O Lord. Bawat segundo, Panginoon, Lord. Kami po, Panginoon, ay inyong yakapin ng inyong presensya, O God. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na sa paglabas namin, Panginoon, ng bahay-sambahanan na ito, O God, na magkaroon kami mabigyan namin ng importansya ang aming mga oras, Panginoon, na ang oras na ito ay nanggaling sa inyo, O God. Hindi namin hawak ang oras, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin. Ikaw lamang po, Panginoon, ang may kakayahan, Panginoon, kung hanggang kailan mo ipagkakaloob ang mga oras na ito. And Lord, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin, Panginoon, sa inyong mga mensahe, O Lord. Maraming salamat po, God.
Maraming salamat po, Panginoon. Lord, patuloy na ikaw at ikaw lamang, O God, ang mapapurihan po, Panginoon, sa aming mga buhay. Patuloy, Panginoon, na ibinibigay namin sa iyo ang mataas na pagpuri at pagsamba lamang para sa iyo, Panginoong Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. This all we pray in Jesus' name. Amen. Thank you po and God bless.